Ano ang tunay na bumubuo sa isang bata? Ang kanyang karanasan ba, ang kanyang pamilya, o ang kanyang sariling pagtuklas sa mundo? Sa dokumentaryong ito, pag-uusapan natin ang 25 taong gulang na bata na tatawagin nating si Maya at si Luna. Magkaiba ang kanilang pag-unlad, kaya maituturing silang kakaiba sa isa't isa. Ating tunghayan kung paano sila namumuhay at humaharap sa kanilang kalagayan araw-araw. Kilalanin natin ang isang bibong bata na si Maya. 5 taong gulang mula sa barangay ng Kupang Proper, Balanga City, Bataan. Siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Kupang Integrated School at nasa kindergarten. Hello po. Anong pangalan mo? Sick na po. 6. Saan ka kabilang? Sa kindergarten. Mas kilalanin pa natin si Maya sa pamamagitan ng impormasyong ibabahagi ng kanyang lola. Yung buwan pa lang kasi siya, mga ilang buwan pa lang, maano na siya yung, para bang matanda na siya, nakikilig siya. Madali siyang natuto ng salita ng dada, ganyan, pa, ganyan, ma. Madali siyang natuto. Mga ano pa lang, ilang buwan pa lang siya nung. Oo, yung pag lumalabas siya, yung pag nakahawak siya ng barya ba, diretso sa tindahan, malapit lang kasi yung tindahan. Madali siyang matuto. Yung pag gusto niya yung kamukha ng tito niya, yung engineer daw, yung papatayo siya ng bahay na maganda. Laging ganun yun. Sabi, gusto ko pag nakatapos mag-aaral, papatayo akong magandang bahay. Sabi niya ganyan. Lagi yung sinasabi niya. Pag halimbawa yung lolo niya kasi nagdadrive. Nagdadrive. Sabi, mamamasada. May ka rin. Makinig ka. Pag nanay mamamasada na si tatay, may pera na pag-uwi. Ganun. Oo. Pag yung tito niya, pag nag-work si tito, uuwi. Maraming pera. Ganyan. Yung pag may isang bagay siyang itinanong, uulit-ulitin niya yun. Kumbaga sa itinatanim sa isip niya na yun. Sa murang edad ni Maya, unti-unti siyang natuto mula sa kanyang mga karanasan. Natutong magsalita at umunawa ng kahulugan ng mga salita. Habang lumalaki, naging mausisa siya at mahilig magtanong at tumuklas. Kaya niya ring mag-isip at maghanap ng solusyon sa problema. Natuto siya sa kanyang mga pagkakamali, kaya makikita ang normal na pag-unlad ng kanyang pag-iisip. Malambing niya na malapit siya sa kahit sa mga teacher, malapit siya. Kay Ma'am Maxine, kanina nga nakababay. Babay Ma'am Maxine, layo na namin sa tricycle, yung bang kumbaga sa naghahanap din siya ng kalinga. Saglit lang, kasi madali nga siyang matuto. Siya na po yung gumagawa ka rin. That is bad. There is a boy. Pag madali rin siya magtampo. Pero pag sabihin, sige nanay, di ko na uli gagawin yun. Bawal pala yun, masama pala yun. Pero masagot din. Masagot. Ayun, yun yung malimit, paulit-ulit. Kailangan ulit-ulitin mo sa kanya. Kasi para bang isinisiksik niya sa isip niya na na kailangan madali niyang mabago yun. Ganyan.
Makikita kay Maya na natututo siya sa pakikipag-ugnayan sa iba, sa pakikipaglaro sa kapatid at kaibigan, nahahasa ang kanyang pakikinig, paghihintay at pakikibahagi. Kahit sa takdang aralin, mas nauunawaan niya ito kapag may gabay ng magulang na tumutulong sa kanya na matuklasan ang sagot. Ipinapakita nito ang pananaw ni Lev Vygotsky na mas napapaunlad ang pagkatuto sa tulong ng mas nakararami at nakakaalam sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan sa iba. Ayan, nitong nag-aral na siya sa daycare. Kasi nito kasi nag-daycare siya. Pero, moody-moody nga kasi. Minsan, kaya niya. Minsan, tutulungan mo, ganyan. Pero, ngayon, nagiging independent na. Minsan, pag nagpupupo siya, sige nanay ako na lumuhugan. Ayon kay Jean Piaget, ang batang 6 na taong gulang ay nasa yugto ng pre-operational. Dito, marunong na silang gumamit ng simbolo at salita, ngunit madalas ay sarili lang ang kanilang iniisip at hindi paganap ang lohika. Habang lumalaki si Maya, mas natututo siyang mag-isip ng mag-isa. Bago siya pumili o kumilos, iniisip muna niya ang maaaring mangyari. Ipinapakita nito na habang tumatanda ang bata, mas nagiging maayos at malinaw ang kanyang pag-iisip. Atin namang kilalanin ang isang masiglang bata. Itago natin siya sa pangalang Luna. 5 taong gulang mula sa barangay ng Kupang West, Balanga City. Siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Kupang Integrated School at nasa kindergarten. Ayon kay Eric Erickson, ang batang may edad na 2 hanggang 6 ay nasa yugto ng initiative versus guilt, kung saan nahuhubog ang kakayahang magsimula ng gawain at gumawa ng sariling desisyon. Sa yugtong ito, mahalagang hinihikayat si Luna na maglaro, magtanong at magpahayag ng kanyang ideya upang mapalakas ang kanyang tiwala sa sarili. Kapag siya ay sinusuportahan at pinupuri sa kanyang pagsisikap, mas nagiging handa siyang harapin ang mga bagong gawain at hamon sa paaralan. Ang pangalan ko na aking anak si isang anak ko po. Siguro 3 na. Yung baby pa lang kasi siya, wala siya kanya, late siya maglakad, tapos late siya ang tubuan ng ngipin. Mga 1 year old siya, natuto maglakad. Nagkakasya naman sa tamang way. Tinatanong niya kung matanong siya. Hinahayaan ko na siya maglaro kahit paminsan-minsan lumabas para makipag-inasal sa mga kalaban sa labas. Nung kailangan na ng gabi, inuupi ko lang siya per, agad kung susulat niya. Pagkapumasa, ganit pa. Dati hindi siya marunong magsulat. Kasi, yung lagi kami kasi naiiwan sa school, nag-hindi siya. Hindi moody kasi siya na hindi nasusulat, hindi siya nasusulat. Kailangan pa rin pero nagsusulat naman siya pa. Kapag hindi niya maintindihan ang isang bagay, natututo siyang humingi ng tulong sa tamang paraan. Hindi niya ito ginagawa agad-agad. Sinusubukan muna niyang unawain. Kapag nahihirapan siya, lumalapit siya sa magulang, guro o nakakatanda sa paligid. Humihingi ng gabay hakbang-hakbang. Sa ganitong paraan, natututo siya hindi lamang ng sagot, kundi pati kung paano lutasin ang problema ng may suporta. Klase. May some weekends na nakikipag siya.
nakikipag-agaw sa gamit kasi lumaki siyang mag-isa. Pero pinagsabihan ko na siya na mag-share siya. Mapahiram siya ng gamit kasi pinapahiram din siya ng gamit. Tapos pag naglalaro siya, yung parang kasat na may tahalag si daw. May time na ganun. Pag isang salita, dapat kasi pag ako kasi, isa ako pag marunong makikita, ginaga ako sa parang sigaw. Ito lang na-realize na hindi dapat pala kasi kumbaga, ipapaintindi mo maayos. Gusto niya kasi na sa kanya lang. Yung time ko na lahat, kahit sasabihan ko. Pero may time na niya kasi sasabihan ko. May time na na siya lang mag-isa, alam mo yung nga siya yung sa kapag naglalaro siya, nakakaano pa siya, yung parang fashion design, yung nakaka-create siya ng yung nagkano siya parang Creative. nag-i-invento siya ng yung damit gamit yung yung mga kortina, yung isang gamit ko, i-design na yun. Tinatanong niya sa akin po, Si Luna ay na-assist at nagagabayan sa kanyang pagkatuto, hindi lamang sa bahay, kundi pati sa paligid niya. Sa tulong ng malinaw na panuto at hakbang-hakbang na paggabay, natututo siyang magplano, mag-obserba at lutasin ang mga problema ng maayos. Itong last year na, kasi tinuturuan siya yan sa plato, sa CR, kasi tinuturuan ko. Pag hindi naman niya kaya, nagpapatulong siya. Halimbawa, magbigay ko ng isang bagay, hindi mo kayang nagpapatulong siya. Kasi marunong siya mag-isa. Nung hinayaan ko na siyang makalabas-labas na natuto na siyang makisalamuhat. Kasi kahit di ko pinapayagan na malabas na. Kasi nakadepende sa akin. May time na nakikita siya, may time na hindi. Nagsasorry siya pag alam niya. Na-realize niya kasi yung nakikita ko sa mukha niya na alam niyang magagalit ako pag may pag may nabasa niya isang bagay o natapon. Hindi pa kasi yung bagay. Bagaman hindi pa siya napapakonsult sa doktor, patuloy ang kanyang pagkatuto sa pamamagitan ng pagmamasid at tuloy-tuloy na paggabay mula sa kanyang pamilya at guro. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang nahuhubog ang kanyang mga kakayahan at natututo sa sarili niyang bilis habang may suporta sa bawat hakbang. Sa kanilang edad na 5 taon, kapwa nasa yugto ng pre-operational stage sina Maya at Luna ayon kay John PJ, at early childhood naman ayon kay Eric Erickson. Gayunpaman, makikita ang pagkakaiba sa paraan ng kanilang paglaki. Si Maya ay nagpapakita ng tipikal na pag-unlad, aktibo siya sa simbolikong paglalaro, malinaw magsalita at madaling makapag-adjust sa bagong sitwasyon. Nakabubuo siya ng sariling pag-unawa mula sa karanasan at nagiging mas independent sa paggawa ng desisyon. Sa pananaw ni Piaget, malinaw ang kanyang kakayahang magbago at magpalawak ng eskema. Samantala, si Luna na may Autism Spectrum Disorder Level 1 ay nagpapakita rin ng kakayahang matuto ngunit sa ibang paraan. Batay naman kay Vygotsky, kapwa sila natututo sa pamamagitan ng gabay at interaksyon.
Si Maya ay nangangailangan lamang ng minimal na scaffolding bago maging independent. Samantalang si Luna ay mas nakikinabang sa malinaw na panuto, visual support at tuloy-tuloy na paggabay sa loob ng kanyang zone of proximal development. Sa kabuuan, ang kanilang pagkakaiba ay hindi sukatan ng kakayahan, kundi ng paraan ng pagkatuto at uri ng suportang kailangan upang umunlad.